So what's up mga kabayan, So break time natin ngayon ng 5 PM. So marami pong nagtatanong kung paano daw mag-apply bilang isang factory worker dito sa Taiwan. Kung ano daw yung mga step by step. So kung gusto nyo pong magkaroon ng idea, tapusin nyo po itong video na to. Nung nasa Pinas pa po ako, yung ginawa kong step nung bago pa lang ako mag-apply bilang isang factory worker dito sa Taiwan. So, ginawa ko is kinumpleto ko muna yung mga requirements na kailangan sa pag-apply bilang isang factory worker dito sa Taiwan. So, dito po sa screen, ipa-plus ko na lang po kung ano-ano po ba yung mga requirements na kailangan ninyo bago po kayo mag-apply papunta dito sa Taiwan. Ito nga po pala yung mga requirements na kailangan ninyo sa pag-a-apply papunta dito sa Taiwan. So make sure po na kompleto po lahat yan. So meron po dyan na 4 basic requirements na kailangan po nyo na i-provide kapag po kayo ay pupunta sa mga agency. So ito po yung parang magiging screening pagdating pa lang po sa mga security guard. Yan po yung una nilang hahanapin. Yung e-reg, PIOS, so voter cert or voters ID, SSS ID or SSS certification, passport. So yan po yung mga basic na requirements na tinitignan po ng mga security guard sa mga agencies bago po kayo makapasok sa office po nila. So make sure po na meron po yan at dala po nyo yan kapag po kayo mag-a-apply papunta sa mga agency. So pangalawa po, kapag kumpleto na po yung mga requirements ninyo, ito naman po yung mga legit na mga agency na pwede nyo pong applyan kapag po kayo ay mag-a-apply bilang isang factory worker dito sa Taiwan. So ipa-plus ko na lang din po sa screen yung mga legit na mga agency at registered po ng POEA. So kung gusto din pong makasiguro na i-check nyo din po, background check din po kayo kung talagang legit po ang mga agency na to. At i-check nyo po ito sa POEA kung nakaregistered po sila. So paalala lang po mga kabayan, sa mga bago pa lang na mag-a-apply bilang isang factory worker dito sa Taiwan, lahat po ng mga agency ay hindi po sila nagpapabayad or kumukolekta ng pinansyal o pera. So kapag po meron mga agency na humihingi po ng pera sa inyo, paunang bayad ganun, so magtaka na po kayo kasi baka scam po yun or budol-budol or bogus po yung mga yon. So pinapaalala ko lang po na hindi po nagpapabayad yung mga agency kapag po kayo ay mag-a-apply. So paalala lang din po mga kabayan, kapag po kayo mag-a-apply sa mga agency, kailangan nyo po na dapat maging maaga kayo kasi hindi lang po kayo yung mga aplikante. So buong Pilipinas po ay nag-a-apply at gustong makarating dito sa Taiwan. So kailangan po maaga po kayo, kailangan po mauna po kayo sa pila kasi meron pang mga agency na meron pong limit kung ilang tao lang po yung pwede nilang papasukin, gano'n. So mas maigi po na maaga po kayo na magpunta sa mga agency kung kayo po ay mag-a-apply. So idea lang po ito sa mga baguhan, lalong-lalo na sa mga malalayo pa. So about naman po sa gastos, so nung ako po yung experience ko po nung nag-a-apply pa lang po ako sa mga agency, so meron po akong pocket money na 5,000 nung nag-a-apply pa lang po ako sa mga agency, ganyan. So kailangan nyo pong i-provide yun. Siyempre kailangan meron po kayong extra money in case of emergency, sa pamasahe, pangkain, lalong lalo na sa mga malalayo. So need nyo po talaga mag-prepare ng financial money, ganun, para hindi po kayo mahirapan or else na in case na meron po kayong ipapaserox ganyan or mga kulang-kulang na mga copies, photocopies, mga picture. So mas maigi na meron po kayong dalang pera. So idea lang mga kabayan, so nung ako po ay meron ng employer, so need nyo din po mag-provide ng pera pampamedical. So mga 15 to 20,000. So sobra na din po yon. Tapos kasama na din dun yung pag-antigen kasi meron pang COVID nung sa akin po. Tapos yung processing visa,
So yun, need nyo din pong bayaran ata yun. So yung 20,000 po, so ito po ay sobra na. So pero hindi pa po dyan kasali yung sa may placement fee, so aparte pa po yun. So kung about naman po sa pambayad sa placement fee, so if ever po na mayroon na kayong flight date, flight ticket, so wag po kayong mag-alala kasi marami pong mga pwedeng mapanghiraman dyan na mga lending loan. So if ever po na malaman nila meron pong mga connection yan sa mga agencies, so sila po yung mag-aaligaga na pahiramin kayo ng pang placement fee or gagastusin ganon or iiwan na pera sa family. So sila po yung bahala. Kumbaga, if ever po wala kayong mautangan, mahiraman sa mga family nyo. So, maswerte po kayo kung mapalad po kayo kung yung employer na nakapili sa inyo na kung saan kayo niline up ay walang placement fee. So, konti lang po yung gagastusin nyo. Mga more or less, mga nasa 50,000 or 60,000 lang siguro. So, sobra na din po siguro yon or depende pa din po sa kailangan po ng agency nyo kung meron pa kayong mga ibang babayaran. So ako kasi gumastos ako ng almost mahigit 100,000. So meron po kasi kaming placement fee. So yung 100,000 mahigit na po yun, kasama na po lahat yung mga gamit ko, mga maleta, mga medical ko, pinampamasahe, pinampagkain, pamasahe papunta pa uwi, pabalik-balik papuntang Manila. Tapos lahat po kasi ng gamit ko ay bago. So yun nga, kasama na din dyan yung sinabi ko kanina na visa, yung sa medical, ganon. So, ayun, sana makatulong po ito sa mga baguhan na nagtatanong na kung paano mag-apply papunta dito sa Taiwan bilang isang factory worker. So, sana po makatulong po ito at patuloy lamang po kayo na mag-apply at wag na wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Huwag na huwag nyo din pong kalimutan magdasal at manalangin at tumingin ang gabay sa ating Panginoon. So yun lamang po mga kabayan, keep it up. Don't forget to follow, share, and subscribe. So Kabayan Pat, thank you.